Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay kung ating pong matatandaan ay simula pa noong Huwebes ay apektado na po ng shear line ang rehiyon po ng Caraga. At upang tayo po ay makakuha ng updates at makamusta na rin po natin ang ating mga kababayan sa naturang rehiyon, ay makakasama po natin ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense sa Caraga Region. Walang iba kundi si Sir Ronald Anthony P. Briol. Sir Ronald, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon, Ma'am Steph, and good afternoon din po sa mga nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat po, Sir Ronald, sa pagsama niyo po dito sa programa. Para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, and as of today na rin po, ano-ano pong lugar sa Caraga Region ang naapektuhan po nitong shear line na ito? Yes, ma'am. As of 23 February 2026, ma'am, yung mga probinsya po na apektado po nitong shear line is yung probinsya po ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Butuan City, Agusan del Norte. Meron po tayong naitala na 100 barangays na flooding, pero out of 100, ma'am, 97 barangays naman already subsided as of kanina na report. Yung affected population po natin, ma'am, around 438,026 po na individual yung naging apektado nitong shear line. Meron na lang po tayong 66 na evacuation centers open as of today, of which meron pong 2,389 families or 8,888 na mga individuals inside evacuation centers. Meron din po tayong unpassable roads, 15 unpassable roads. 14 po dito ay mula po sa probinsya ng Agusan del Sur. Meron pa po kasing mga kalsada po na flooded, and isa naman po sa Surigao del Sur. Dito naman po sa suspension of classes, meron pa rin po tayong 30 class suspension. Sa work suspension naman po ay nag-resume na po lahat ng trabaho kanina. Damage naman po to houses, 57 damaged houses po as of the moment yung naitala po natin. 45 partially damaged and 12 totally damaged houses. Yung damage to infrastructure naman po, meron na pong 179 million na damage. And also sa damage to agriculture naman po, mga around 115 million naman po yung damage dulot nga po nitong shear line na naka-apekto po dito sa atin sa Caraga Region. Sir Ronald, matanong ko lamang po dun sa figures po na inyong nabanggit, ay meron po bang naitalang casualties o injured po diyan sa Caraga Region na dulot po ng kumbaga nitong shear line? Sa ngayon po, ma'am, wala pa po tayo natatanggap po ng mga reports coming from the local government unit
and partner agencies as to casualties. So 0 pa rin po yung dead, 0 injured, at saka 0 po yung missing. Samantala, Sir Ronald, ay nagkaroon po ba ng power outages dyan sa Caraga dahil dun sa shear line, at kamusta rin po ang internet at communication lines po sa rehiyon? Yes, ma'am. Meron po tayong reported po ng mga power interruptions. Pero sa ngayon po, 0 na po. Lahat na po ay na-restored na. And doon naman po sa communication lines po natin, 0 din po. So meaning wala po tayong mga communication gaps. And also water interruptions as well. Wala rin pong na-report. So all na mga lifelines po natin ay na-restored naman po as of the moment po. Samantala, kumusta naman po ang coordination ng OCD Caraga with national government agencies at maging sa ating mga lokal na pamahalaan sa rehiyon? Yes, ma'am. From time to time, we are conducting continuous po na coordination with our local government units at saka yun po ang member ng ating Caraga RDMC. Nakatap po tayo ngayon sa blue alert status. Starting pa po ito last week up until now. Kasi meron parang iilan ng mga probinsya na naka-blue alert, particularly dito sa Agusan del Sur, na kung saan may mga flooded areas pa, at sa Surigao del Sur din po, and sa Butuan City. So from time to time, mama, in fact, we are doing the coordination with them 4 times sa isang araw po para makuha po talaga natin yung real-time po na update. So what I am giving now is the update as of 12 noon po ngayong araw. Yun pong naibigay ko po na data kanina. At kanina nabanggit niyo po na tama po ba mahigit 60 na lamang po yung mga bukas na evacuation centers within the whole region? Tama po, Sir Ronald? Yes po, ma'am. 66 po. Number po ng ating evacuation center na open po. Sa ngayon, yung mga nasa evacuation centers, ano po ba ang nakakarating sa inyo na pangunahing pangailangan po nila habang nananatili po sila na displaced sa ngayon? Yes, ma'am. Sa ngayon, ma'am, wala po tayong na-receive naman po ng mga needs na kinakailangan nila kasi they have been provided naman po ng assistance coming from the DSWD Field Office Caraga at saka po sa local government unit naman po na kung saan sila ay nakapag-open ng mga evacuation centers. In fact, around yung total assistance po na provide na po ng DSWD is around 38 million and sa local government unit naman po around 406,000. Ito po yung mga family kits, hygiene kits, kitchen kits, at saka sleeping kits, and also the modular tent na provide na rin po natin doon sa ating mga IDP. So as of the moment, ma'am, wala pa po tayo na re-receive naman po na request nila for yung assistance na kinakailangan nila considering that they are still in the evacuation center because they have been provided by the DSWD at saka yung mga local government units po. Bago ko po kayo pakawalan, Sir Ronald, siguro bilang parte po ng inyong panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga taga-Caraga region, ano po ang inyong paalala para po sa mga naapektuhan po ng shear line? Yes po, sa lahat po ng ating mga kababayan, particularly dyan po sa probinsya ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, at saka sa Butuan City po na labing naapektuhan nitong shear line at saka yung previous po na bagyong Sebastian, amin po kayong pinagsabihan po na mag-ingat pa rin po tayo since meron pa rin po tayong naranasan ng mga pag-ulan particularly sa hapon. So kung kayo po ay nakatira sa mga flood prone at saka low-lying areas, i-monitor po natin yung progress po ng tubig diyan para po maiwasan natin. At saka sa mga kababayan naman po natin na nasa mga evacuation centers po ay ni-encourage din po namin sila kung meron sila mga pangailangan ay paabot lang po sa aming tanggapan para po ay hanapan po natin ito ng paraan ng mga pangailangan natin considering na nasa evacuation centers po sila. At mag-ingat po tayong lahat dulot nga itong epekto ng shear line sa ating sa Caraga region. Marami pong salamat, ma'am, sa oras.
And with that, maraming salamat po ulit Sir Ronald sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas ngayon. Sa ulitin po, God bless po at stay safe po sa inyong lahat na nandyan sa Caraga Region. Yes po ma'am, marami din pong salamat ma'am sa oras na ibinigay ninyo sa aming ahensya. At atin po nakasama ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Caraga Region. Walang iba kundi si Sir Ronald Anthony P. Briol. Tayo po ay dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, pagkakaisa iginiit ng Malacanang na kailangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang isyu sa baha at iba pang mga suliraning dapat na kaharapin. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Binigyan din ng Malacanang ang kailangang pagkakaisa na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng target na itong maabot para sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ngayon ang panahon ng pagkakampihan kasunod ng naging deklarasyon ni Vice Presidente Sara Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sinabi ni Castro na maraming mga bagay ang nais na makamit ng Pangulo para sa mga Pilipino at sa bansa. Nakilan dito ay ang maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang isyu sa baha, kasama rin ang maiangat ang employment rate para sa mga Pilipino. Ang solusyon sa mga nasabing usapin ang dapat sanang unang pag-ukulan ng pansin, sabi ni Castro, na siya naman ang ginagawa ng punong ekutibo. Matatandaang nitong nakaraang weekend ay tumanggi mismo ang Pangulo na pag-usapan ng isyu ng politika bunsod ng naging deklarasyon ni VP Sara at sa halip ay sinabi ng Pangulo na maiging ang pag-usapan ay serbisyo muna bago ang politika. Pangin natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Serbisyo muna bago politika. Ang kailangan po ng Pangulo ay ang pagkakaisa upang maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang mga isyu sa baha. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi nakikitang makakaimpluwensya sa desisyon ng International Criminal Court o ICC Pretrial Chamber 1 ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa confirmation of charges hearing kaugnay sa drug war case. Pahayag ito ni constitutional law expert Attorney Domingo Egon Cayosa, makaraang tumanggi ang dating Pangulo na dumalo sa pagdinig ng ICC simula ngayong araw. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Attorney Cayosa na hindi pa naman formal na trial ang confirmation of charges hearing ng ICC kung hindi parang pre-trial lamang muna. Sisimulan ang confirmation of charges hearing ngayong araw at susundan sa February 24, 26 at 27. Ilalabas na magkabilang panig ang kanilang mga karta. Para sa gano'n, maayos yung scheduling ng pagpipresenta ng ebidensya, ilan ang magdetestigo, at maayos na mamaning ng korte yung trial proper. So, pre-trial pa po yan, hindi pa po magsasalita mga testigo. Wala po pong gano'n. Kaya nga, isang linggo na yan kasi mabilisan lang. Si constitutional law expert Attorney Domingo Egon Cayosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, National Capital Region Police Office o NCRPO magpapakalat ng nasa mahigit 14,000 police personnel sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power at Trillion Peso March Part 3 sa February 25. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio.
Nakahandang magpakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng nasa mahigit 14,000 na police personnel sa buong Metro Manila sa gaganaping 40th anniversary ng EDSA People Power at ang ika-3 trillion peso march na parehong gaganapin sa March 25 nitong Miyerkules. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na magkakaroon ng malawakang police visibility at assistance sa mismong araw ng mga selebrasyon ang nasabing bilang ng mga pulis sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dagdag pa ni Major Asilo na nitong Sabado pa sila naka full alert status upang ihanda ng mas maaga ang kanilang paglalatag ng seguridad sa nasabing mga kaganapan. Muli naman siniguro ng NCRPO na paiiralin nila muli ang maximum tolerance upang maging mapayapa at matiwasay ang mga gaganaping nasabing pagtitipon. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office NCRPO sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Panel Chair nanawagan sa Department of Trade and Industry o DTI na pabilisin ang Free Trade Agreement o FTA sa European Union sa gitna ng napipintong mas mataas na taripa ni US President Donald Trump. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nanawagan si Committee on Globalization and World Trade Organization at Bohol Representative Christine Alexi Tutor sa Department of Trade and Industry na pabilisin ang pagbuo ng Free Trade Agreement sa European Union. Ito ay matapos sabihin ni US President Donald Trump na magpapataw siya ng pandaigdigang taripa na 15% habang patuloy niyang kinukundina ang desisyon ng US Supreme Court na nagpawalang bisa ng kanyang mga naunang buwis sa pag-aangkat. Ayon kay Tutor, dapat samantalihin ng Pilipinas ang pansamantalang paghinto sa US tariff hikes upang mapabilis ang negosasyon para sa Philippine-European Union Free Trade Agreement. Binigyan din niya na kapag mas maagang matapos ang FTA ay mas mabilis na makakabawi ang mga Philippine exporters na naapektuhan ng mas mataas na buwis ng US. Anya mahalagang makahanap ang bansa ng iba't ibang pamilihan, bagong kaibigan at mas matibay na ugnayang pang-ekonomiya. Hinimok din niya ang DTI na tapusin sa loob ng taon ng mga bagong kasunduan sa kalakalan sa Europa at sa Chile. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Senador Ping Lacson tiniyak na walang isusuko sa pakipag-usap sa Chinese Embassy patungkol sa West Philippine Sea o WPS. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Giniit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na walang isusuko at hindi sila yumuyuko sa kanino man sa pakikipag-usap sa Chinese Embassy. Ayon kay Lacson, ang naturang pag-uusap ay layong magtatag ng malinaw na linya ng komunikasyon at hindi tutuon sa mga sensitibong usapin tulad ng pagmamayari ng mga pinagtatalunang lugar. Pinuri din ni Senator Ping ang inisyatibo ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo na makipagpulong sa opisyal ng Chinese Embassy. Anya, ito ay move in the right direction at commendable. Binanggit din ni Lacson na bago makipag-ugnayan sa Chinese Embassy, kailangang tiyakin muna ng mga senador ang malinaw na komunikasyon sa isa't isa dahil hindi anya maganda tingnan na ang kapwa Pilipino ay nagkakaroon ng mainitang pagtatalo laban sa kapwa Pilipino sa isyong ito. Git ni Lacson, hindi niya maisip na mayroong parliament sa mundo kung saan nag-aaway-away ang mga mamabatas hinggil sa teritoryo ng sarili nilang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, panukalang alisin ang 12% VAT sa digital services suportado ng Digital Pinoys. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
Suportado ng grupo ng digital advocates ang isinusulong ngayong panukalang batas para alisin na ang value-added tax o 12% VAT sa digital services. Ayon sa Digital Pinoys, may tuturing na pro-consumer ang House Bill 7844 dahil makababawas ito sa gastos ng mga internet user, freelancer, estudyante, pati na ng mga maliliit na negosyo. Paliwanag ni Digital Pinoys National Campaigner Ronald Bustillo, hindi naluhos sa ngayon ang digital platforms kundi mahalagang kasangkapan na pagdating sa trabaho, edukasyon at negosyo. Anya, ang pagpapataw ng VAT sa cloud services, online marketplace, pati na sa productivity tools ay direktang nakababawas sa kita ng digital workers na may binabayaran ng platform fees, payment charges at foreign exchange cost. Iginit ng grupo na makatutulong ang panukala para mas mapalawak ang digital learning sa bansa, mapababang operational cost ng mga online entrepreneurs at mapalakas pa ang digital economy. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, plastic kapalit ng bigas, bagong panukala sa Kamara para labanan ang basura at gutom. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Isa makabagong solusyon ang inihain sa mababang kapulungan ni Pampanga Representative Carmelo Lazatin na naglalayong tugunan ang dalawang malaking problema ng bansa, ang lumalalang tisi sa basura at nararanasang kagutuman ng maraming pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng House Bill 7781 o walang plastikan, palit bigas bill, magkakaroon ng mekanismo kung saan maaari ipagpalit ng mga residente ang kanilang mga nakolektang plastic waste para sa bigas. Ayon kay Lazatin, layon itong magkaroon ng sustainable mechanism kung saan hindi lang basta itatapon ng basura, kundi mapapakinabangan din. Isasamang programang ito sa 10-year Solid Waste Management Plan ng buong bansa alinsunod sa RA 9003. Tinukoy ng mababatas sa batay sa 2025 World Bank Global Database, umaabot na sa 14.6 million tons ang basura ang nalilikha ng Pilipinas taon-taon. Wala namang mababatas kung hindi kikilos, asahan na ang mas matinding pagbaha at pinsala sa ecosystem. Naniniwala sila Zatin na makatutulong din ang programa sa Sustainable Development Goals, partikular sa Zero Hunger at Responsible Consumption and Production. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, matagumpay na naisubasta ng National Food Authority o NFA ang malapit sa 70% ng aging rice stocks nitong Biyernes, kung saan naabot nito ang kita na 936.5 million pesos na mas mataas pa sa target nito na 912.4 million pesos. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na nakapagbenta pa ng stocks ng bigas na ang halaga ay aabot sa 32 pesos kada kilo na mas mataas sa average price na 28 pesos kada kilo. Ani Dr. Lacson, sa ngayon ay tinitingnan na ang mga dokumento ng mga nagbid ng aging rice stocks upang makagawa na ng kontrata at mapirmahan na rin ito ng NFA at ng nanalong bidders. Ayon pa sa NFA official, inaasahang luluwag na ang kanilang warehouses kapag nailabas na ang nasa mahigit 600,000 bags ng bigas sa susunod na 30 araw. So, there's still other processes. After nun, napirmahan ng kontrata, pwede na silang mag-withdraw ng mga stock. So, we're hoping na ang epekto nito sa warehouse in the next, next 30 days, lumabas na itong 650,000 bags of rice na i-auction natin. NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, naniniwala ang National Food Authority o NFA na sasapat na ang naging resulta ng pagsusubasta nito ng aging rice stocks kamakailan upang mai-absorb na
ang bagong aning palay mula sa ating mga magsasaka. Sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service na bukod sa mayroon pang capacity ang ahensya na makapag-imbak ng bigas ay nagpapakawala pa rin ito ng supply para sa benteng bigas meron na program. Matatandaan na nasa mahigit 600,000 bags ng aging rice stocks ang naisubasta ng NFA nitong nakaraang Biyernes. Ayon pa kay Dr. Lacson, sa kasalukuyan ay maganda pa rin ang presyuhan sa mga rice trader. Hindi tayo masyadong attractive sa mga farmer ngayon kasi napakaganda ng presyo ng trader ngayon, no? Alright. So tayo wala pang masyadong nabibili sa ngayon, which is still okay and very good kasi para habang nagpapaluwag tayo ng bodega, pagdating ng kasagsagan ng anihan, tayo naman ang sasalo. No? Pag medyo, alam naman natin, bababa ang presyo pagdating ng peak season. NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga nasa laylayan ng lipunan, kabilang narito ang ating mga solo parent. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act of 2022 o Republic Act 11861, mas pinalawig pa ang benepisyong matatanggap o natatanggap ng mga solo parent at kanilang pamilya. Nariyan ang karagdagang 1,000 pesos na cash subsidy buwan-buwan, diskwento at VAT exemption sa mga gamot at iba pang medikal na pangailangan, pagiging saklaw sa PhilHealth benefits ng mga solo parent at pagiging kwalipikado sa parental leave. Sa DSWD, lagi nating sinasabi na lagi nating isinasang-alang-alang at binibigyan ng premium at priority yung mga karapatan at mga pang-interest ng ating pong mga vulnerable sectors. Kasama na dyan, of course, yung ating pong mga solo parents. So, lahat po ng pamamaraan ay ginagawa po ng ating pong ahensya sa utos na rin ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng mga benepisyo ay dapat na-access po ng mga kababayan nating mga nangangailangan, mga mahihirap, yung mga vulnerable and the marginalized. DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, maaari na ring makakuha ng Solo Parent Welfare Assistance ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs o pamilya ng mga ito ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang kinumpirma mismo ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao sa panayam ng programang Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa mga OFW, kasama na rin ang mga namatay o nakulong ang asawa, biktima ng rape, legally separated, annulled o inabandona ng asawa o partner at mayroong mental incapacity ang asawa. Kabilang sa mga benepisyo ng Expanded Solo Parents Welfare Assistance ang karagdagang 1,000 pisong cash subsidy buwan-buwan o diskwento sa VAT exemption o diskwento at VAT exemption sa mga gamot at iba pang medikal na pangailangan, pagiging saklaw sa PhilHealth benefits ng mga solo parent at pagiging kwalipikado sa parental leave. Gayon din naman yung isang spouse or any family member of an overseas Filipino worker or yung guardian, yung pinag-iwanan ng mga anak ng isang overseas Filipino worker. Pero overseas Filipino worker nga siya, pero belonging naman siya to a low semi-skilled industry. At siya po ay wala na sa Pilipinas for an uninterrupted period of 12 months. So yung pong guardian ay maaari pong mag-qualify as a solo parent.
basically, no, yun po yung mga eligible or qualified to apply for a solo parent ID. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinakailangan pa ring pagtuunan ng pansin at paglaanan ng pondo ang sektor ng research and development sa siyensya ng Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni University of the Philippines Marine Science Institute o MSI Deputy Director for Research Deo Florence L. Onda sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service. Unti-unti na aniyang umuunlad ang blue economy at iba pang aspekto ng marine science, ngunit mas lalo pa itong mapapaganda kung mas maraming sayentipiko at mas sapat ang kasangkapan upang paghusayin ang industriya. Punto nito, nasa 0.5 hanggang 0.7% lamang ng pondo sa pambansang budget ng pamahalaan ang napupunta sa research and development o R&D. Ngunit ayon sa United Nations, kinakailangang hindi bababa sa 1.5 hanggang 2.0% ng budget ng bansa ang dapat ilaan sa R&D. Ito nga niya ay oportunidad para sa patuloy na pagpapataas ng estado ng siyensya sa bansa. In policy-wise, Bea, I think nagbabago na din yung mindset ng mga Pilipino. Nagbabago na din yung mindset natin in terms of policy. Kasi mas marami na ngayong batas ang tumitingin kung paano papaunlarin ang blue economy. For example, baka naririnig ng mga kababayan natin yan, no? Yung blue economy is an economic model that is actually based on the sustainable management, utilization of the ocean world. Kasi 'di ba yung dagat ay kulay blue. So, yung blue economy ay nakatuon doon sa kung paano natin gagamitin yung resources natin doon sa karagatan. Pero, para masagot kasi kung anong meron tayo sa karagatan, kailangan nating gumawa ng pag-aaral. Oo nga, saliksikin. Kailangan muna nating malaman anong meron doon, saan yun, paano sila gagamitin. University of the Philippines Marine Science Institute o MSI Deputy Director for Research Deo Florence L. Onda. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, formal nang sinimula ng pamahalaan ngayong buwan ang isang conservation project na tututok sa proteksyon ng mga likas yaman na nasa Philippine Rice. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Rice Integrated Conservation for Enduring Legacies through Ecosystem Support o PRICELESS na isang 5-year project na pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na pinondohan ng isang non-government organization. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, inilatag ni DENR Biodiversity Management Bureau Assistant Director Mary Glo Rosaida Laririt ang mga pangunahing focus ng proyekto. Una ay ang pagbuo at pagpapalakas ng isang Area Management Board na mayroong oversight function. Ikalawa ay ang adaptive management. Ikatlo ay ang interagency enforcement at coordination na tututok sa pakipag-ugnayan sa ilang mga ahensya ng pamahalaan katulad ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ng Philippine National Police. Layunin din ng proyekto na maisama ang Philippine Rice sa talaan ng Marine Protected Areas sa ilalim ng Expanded National Integrated Protected Area System o ang Republic Act No. 11038. This 5-year project is going to focus on the following. Number 1, it will strengthen a protected area management board. In other words, this is a group of people who will have management oversight over this PRMRR. Secondly, there will be adaptive management that is science-based, okay, for monitoring and evaluation, and that is where DENR
will exhibit its responsibility and its strength. And thirdly, there will be interagency enforcement coordination, especially for areas that are found outside of the PRMRR. Okay. And fourthly, we would like the PRMRR to be officially legislated under the e-NIPAS. So that will mean completion of its suitability assessment, finally, congressional action. Si DENR Biodiversity Management Bureau Assistant Director Mary Glo Rosaida Laririt. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nakipagpulong ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa concerned law enforcement agencies katulad ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at sa Philippine National Police Maritime Group upang tiyakin ang seguridad sa Philippine rice. Ito ay sa gitna ng pagsisimula ng 5-year conservation project sa nasabing karagatan. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DENR Biodiversity Management Bureau Assistant Director Mary Glo Rosaida Laririt na inisyal na silang nakipag-usap sa mga nabanggit na ahensya sa pagpapatrolya at monitoring sa karagatan at tiyakin na walang makalulusot na hindi otorisadong mga maritime vessel at mga barko sa Philippine rice, kasama na ang lugar na itinalagang strict protection zone. Kaugnay nito ay magde-deploy rin ang DENR ng ilang mga kagamitan sa karagatan para sa isasagawang deep sea research upang alamin ang mga likas yaman na posibleng matagpuan sa Philippine rice. We will also be using remote and deep sea research technologies. We have baited remote underwater video systems, drop cameras, ROVs or ROV-assisted surveys, as well as geospatial datasets that we will be integrating with NAMRIA. Ang tinig ni DENR Biodiversity Management Bureau Assistant Director Mary Glo Rosaida Laririt. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanindigan ang grupo ng mental health advocates na hindi dapat isinasantabi ang mga suliranin sa lusog-isip o mental health. Sa panayam ng programang Warm Heart, kategorikal na inihayag ng presidente ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino at psychologist na si Jolian Francis S. Fornillos na mali ang pananaw na mas mahihina na ang mga kabataan ngayon kumpara sa mga naunang henerasyon at walang depresyon noong unang panahon. Paliwanag ni Fornillos, maraming sanhi ang kondisyon sa lusog-isip kabilang narito ang masasalimuot na pangyayari sa buhay, problema sa pisikal na kalusugan, suliraning pampamilya, kahirapan, sakuna, mabigat na dalahin sa trabaho, paaralan at iba pa. Mapanganib-aniya ang mga pahayag na hindi nagbibigay pagpapahalaga sa mental health, lalo na kung ito ay nagmumula sa opisyal ng pamahalaan dahil maaari itong maging polisiya sa pananaw ng mga tao. Higit sa lahat, maaari rin itong magpalaganap ng stigma sa mental health. Matatanda ang unang nagpahayag si Senador Robin Padilla na mahihina na at iyakin ang mga kabataan ngayon at hindi rin aniya uso ang salitang depresyon noong kanilang kapanahunan. Unang-una po gusto ko pong sabihin categorically na mali po ang pananaw na ito. No? Ang mga suliranin sa lusog-isip o mental health ay maaaring makaapekto sa sino man. Kinikilala ang mga kondisyon na ito na bunga ng pinagsamang impluensya ng masasalimuot na pangyayari sa buhay, problema sa pisikal na kalusugan, suliraning pampamilya, maaaring ito ay bunga ng kahirapan, sakuna, probably pressure or mabigat na dalahin sa trabaho o paaralan at iba pang hamong panlipunan. No? So imbis na tignan natin ang mental health conditions na
a form of weakness or kahinaan, dapat silang tignan. Kagaya ng iba pang karaniwang sakit, no, katulad ng ubo, sipon o sakit sa puso na nangangailangan ng pag-unawa, suporta at tamang tulong. Well, kung ako po yung tatanungin, no, yung ganitong pahayag, no, lalo't nanggaling sa isang pinuno ng bayan, no, ay maaaring makapagpaigting doon sa stigma o kahihiyan na kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan. No? So again, pag sinabi niyo pong stigma, ito yung kahihiyan, no, na associated or kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan. No? And again, so far as mental health issues are concerned, nandyan pa rin po yung stigma na yan. No? And again, kapag sinabi ng isang pinuno ng bayan na ito ay kahinaan, maaring mag-develop, no, or magkaroon ng internalized stigma ang isang taong may pinagdaraanan, no, or yung taong na-diagnose ng mental health issue, kung kaya maaari silang mahiya na humingi ng tulong at ito ay maaring makapagpalala pa doon sa kanilang mga pinagdaraanan. No? So I think, again, as I've mentioned, nandyan pa rin po yung stigma and it may actually be reinforced, no, with people saying that this is just a form of weakness or probably ito ay kaartihan lamang or probably ito ay a form of pagiging iyakin. No? Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, President Jolian Francis S. Fornillos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 2 linggong tax campaign ng Bureau of Internal Revenue o BIR Cagayan, Batanes sinimulan na. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Inrugin ti Bureau of Internal Revenue wino BIR Revenue District Office wino RDO 13 Cagayan, Batanes ti 2 lawas a tax campaign da. Kaspasa ti celebration ti Tax Awareness Month ita Pebrero gandat ay may ngato ti BIR ti awareness dagiti taxpayers tapnon nasapada amang i-file ken makabayad ti buwis da. Iti umuna apasat dumanon iti nasurok sa ngagasot at taxpayers dagiti naguumbong manipod iti syudad ti Tugigaraw ken dagiti ili ti Enrile, Peña Blanca ken Solana iti Cagayan. So sa pinaka-important na ni Mayor Maynard Carag ti Solana amang namnama ang maingato ti koleksyon iti sakop na adakkel at tulong kinunana tapno ad adungkay at ayan po yung sinasabi. May ibaba ka dagiti tao manipod na po ang dagiti masinsing rabwis. Okay. Paano naman kapag nag-grant yung refund natin? Posibilidad daytoy ket investment para kadagiti serbisyo amang parangay, kadagiti komunidad manipud iti naururno sa kalsada, ospital ken maymayat nga edukasyon para kadagiti agtutubo. Agbayag ti tax campaign babaen iti panaglawlaw da kadagiti ili iti masakupan da aging Pebrero a 27. Manipod syudad ti Tugigaraw daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas Road Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City. Lokal na pamahalaan ng Baguio handang-handa para sa hosting ng ika-9 na International Farm Tourism Conference. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar.
Nagdudumang nga agricultural products, processed foods, native crops, can finished products, itim na mga may display, can may lako itimangay nga 9th International Farm Tourism Conference dito yung siyudad ti Baguio. Iti komperansya ket maangay inton March 4 hingga na March 6, 2026 nga inorganisa iti International School of Sustainable Tourism, Department of Tourism, ken iti lokal gobyerno ti siyudad. Dagati manamnam mga agsarita ket pakairamanan da Senator Francis Kiko Pangilinan, Chairperson ti Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, ISST Chairperson Jaime Bautista, Philippine Retirement Authority General Manager and Chief Executive Officer Bob Zusobrado, Sukaw Rainforest Lodge iti Sabah, Malaysia, Managing Director Albert Teo, ken Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis Jr. Nagati topiko mapagsasaritaan tinaso nga aktibidad ket manaig iti Highland Coffee Innovation babayon kani Dr. Alejandro Mojica ti Philippine Coffee Board, kadwana iti Manila Times columnist Noemi Lardizabal Dado, kastamatan iti Tradition to Technology babayon kani Trinidad Councilor Belmer Ellis. Agsarita mo't lang nagatinasong aktibidad ti Cordillera Culture Bearer kan Master Weaver ani Cathy Ekid ken ti Presidente ti Cosmic Farm ani Rogel Marsan. Iti banag ti Sustainable Tourism ket ti imbinglay ni SBD Laudato Sea Farm Founder Father Samuel Agcarakar. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar, nangipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mahigit 1,200 aplikante na serbisyohan ng Passport on Wheels ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Catanduanes. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nagabota sa labi 1,200 na mga residente ang naproseso sa ginibong mobile passport servicing kan Department of Foreign Affairs sa probinsya nin Catanduanes. Ini sa pakikipagtabangan kan opisina ni Vice Governor Robert Fernandez asin kan sangguniang panlalawigan. Basado sa report, 1,212 na mga aplikasyon ang naaprubahan, mantang 67 ang daing nakapasar sa pagsusuri. Sigon sa Vice Gobernador, dakulang tabang ang programa nga ning mairani ang serbisyo kan gobyerno sa mga residente, urog na sa mga dating kinakaipuhan pang magbiyahe sa ibang probinsya para sa na makapagproseso nin pasaporte. Nagpahayag man siya nin pasasalamat sa DFA asin sa mga empleyado kan lokal na gobyerno na nagtabang sa koordinasyon kan aktibidad na obhetong gibuhong mas marikas, madali asin accessible ang serbisyo publiko para sa mga Katandunganon. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Puntahan na natin ang Kabisayaan. Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 6 at University of the Philippines, Visayas, sanipuwersa sa paggawa ng liquid fertilizer mula sa invasive na tahong. Narito si JP Hervas para sa balita mula sa Iloilo. Nagperma sining karon lang sa isa ka Memorandum of Agreement ang University of the Philippines Visayas ug UPV kag ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 o kun DABFAR6. Ini may kang tanan sa proyekto nga ginapunduhan sang PCARD nga nagatuyo nga makahimo sang bioactive liquid fertilizer halin sa ginakabig invasive nga tahong. Ang inisyatibo nag-target nga makabulig sa ekonomiya sa mga komunidad sa Higad-Baybay samtang ginaatubang ang mga hangkat nga dala sang invasive mussel sa palibot. Bilang bulig, ang DABFAR6 maghatag sang teknikal kag regulatoryo nga suporta lagip na sa pagtipon kag pag-analisar sang mga sampol. Nagikan sa Iloilo, JP Harvas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dadakuin na natin ang Mindanao. 2 security guards sa Samal, Davao del Norte
tumanggap ng 100,000 pesos matapos ang amicable settlement sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 11. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Duha ka security guard sa Island Garden City of Samal ang nakadawat o kinatibukang kantidad nga mokabat sa 100,000 pesos baguhay lang human sa manlampusong amicable settlement sa kaso labot sa underpayment sa sweldo o non-payment sa 13th month pay. Gipadangat ang reklamo sa Department of Labor and Employment 11 pinaagi sa Single Entry Approach o SENA usa ka 30 ka adlaw nga mandatory conciliation mediation mechanism aron masulbad dayon ang labor disputes nga walay litigation. Uban sa tabang sa Senate Desk Officer, nagkauyon ang mga partido nga umiresulta sa kasabutan nga 100,000 pesos nga naglakip sa wage differentials ug wala mabayring 13th month pay sa duha ka gwardya. Pormal nga gitiklop ang kaso human nga voluntaryong mituman ang employer sa kasabutan. Sumala sa usa ka security guard, dako ang ilahang pasalamat sa DOLE tungod sa hapsay nga proseso ug pagkabot sa ilang hustong madawat nga sahod sa hapsay nga pamaagi. Gipasalamatan sad sa employer ang giya sa conciliation process ug nagsaad nga magpatuman og corrective measures aron dili na masubli ang susama nga issue labi na sa hustong pagbayad sa sweldo ug mandatory benefits sama sa 13th month pay. Sumala sa DOLE ang maong settlement nagpakita sa pagka-epektibo sa Senate program diha sa pagpalig-on sa industrial peace pinaagi sa open communication ug voluntaryong pagsunod sa balaod. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakoy na natin ang Butuan 2026 Tax Campaign ng Bureau of Internal Revenue o BIR umarangkada na sa Mindanao. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Epesyenteng serbisyo publiko ug pagtuman sa mga taxpayer sa sakto ug napanahong pagbayad og buhis kini karon ang gikampanya sa Bureau of Internal Revenue kun BIR sa opisyal niining paglusad sa Mindanao Cluster 2026 National Tax Campaign nga gipahigayon sa FSUU Gym dinhi sa Dakbayan sa Butuan. Giawhag sa BIR matag taxpayers para mutuman sa ilang obligasyon subay sa tema sa kampanya nga mahusay na serbisyo katumbas ng buwismo. Ang aktibidad gitambungan sa 2,250 ka mga delegado, empleyado, business leaders, LGUs ug tag-as nga mga opisyal sa BIR gikan sa Northern Mindanao, Caraga Region, South Central Mindanao, Davao Region, Zamboanga Peninsula ug Tawi-Tawi. Giingon ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza sa panahon sa digitalisasyon, paspas ug padayon ang paglambo sa Mindanao, hinungdan nga gikinahanglang masabayan kini sa mas taro nga serbisyo, mas klarong proseso, ingon man mas abtig nga pagtubag sa mga taxpayers. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Pupuntahan naman natin ang Marawi. Pamahalang panlalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi, kapwa sinuspinde ang klase sa lahat ng antas ng mga pribado at pampublikong paaralan dahil sa malakas na pag-ulan. Narito ang kabuang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Marangana pala Dominicle sa daklase kung mga private o public school sa Marawi City, Lanao del Sur sabab kung mabagara ura na sumasagad imanto ang mga gawi. Adin na piyakaliyon the Executive Order No. 005 Series of 2026 si Governor Mamintal Adjung Jr. ay nisuguyan ko langwan o level o public o private school sa Lanao del Sur ada klase imanto ang gawi sabab kung mabagara ura na unga o shareline agwa Israeli sa dumaremang sa Mindanao. Sa lagi doon tumambol so mile sa Marawi City si Sharif Zen Gandamra asumi kumambol sa da klase ko langon o level ko mga private o public school sa Marawi City sabab sa oranaya. Ayamatan na din ang mga barangay isang kaya City Alepiampon na lagi do barangay Kadayonan 2 Bodi Bito Itua biya badamag ag bubong apanod sabab ko akeoran yan sa Dedin Maya sa miya makapira ka oras. O ginadam yapan tulaba kaya sakitan ayapan ban na miya silang sang kaya ginian kapanguran agu akela painin ko sabad mga darpa. Ya gobernador sa probinsya Gua City na piyakain kairan sumadaklatao sa pananggilasiran sa uda importante sa liw na tumuwa si Sirando nakakadun sa Suldawalay. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Naglabas ang national government ng mahigit 60% ng pambansang budget ngayong taon bilang bahagi ng pinabilis na paggastos ng Administrasyong Marcos para sa mga proyektong pang-infrastruktura at serbisyong panlipunan. Ayon sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, umabot sa 4.25 trillion pesos ang nailabas hanggang Enero, katumbas ng 62.6% ng 6.793 trillion pesos na obligation program para sa taong 2026. Mas mataas ito kaysa 4.1 trillion pesos noong nakarang taon, ngunit bahagyang mababa sa 64.9% utilization rate noong 2025. Git ng DBM, mahalaga ang maagang procurement at paglalabas ng pondo upang maisagawa ng mga ahensya ang mga proyekto habang tuyo ang panahon at maiwasan ang pagkaantala tuwing tagulan. Sa kabuang allotments, 2.881 trillion pesos ang mula sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Pinakamalaking bahagi nito ang napunta sa line departments na nakatanggap ng 2.759 trillion pesos o 75% ng kanilang adjusted budget. Mas mabagal ang paglabas ng special purpose funds na umabot lamang sa 121.9 billion pesos. Umabot naman sa 1.37 trillion pesos ang automatic appropriations, kabilang ang buong 1.191 trillion pesos na national tax allotment para sa mga lokal na pamahalaan, 94 billion pesos na block grants at 82.2 billion pesos para sa retirement at insurance premiums ng mga empleyado ng gobyerno. Pinakamalaking pondo ang napunta sa Department of Education na may 788.9 billion. Kasunod ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation at Department of Public Works and Highways. Ilang items kabilang ang 950 billion pesos para sa interest payments ay hindi pa nagalaw hanggang Enero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanawagan ang Asian Development Bank o ADB sa pamahalaan na paigtingin ang oversight at financial risk management ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Babala nito na ang lumalaking utang at fiscal exposure ng mga ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang panganib sa pananalapi ng bansa. Sa ulat na inilabas nitong Biyernes, binigyan diin ng ADB ang laki ng financial exposure ng mga GOCC at ang pangangailangang palakasin ang monitoring, transparency at fiscal discipline. Batay sa datos ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, umabot sa 18.5 trillion pesos ang kabuang liabilities ng GOCCs sa pagtatapos ng 2023, katumbas ng 76% ng Gross Domestic Product o GDP. Halos lahat nito o 17.84 trillion pesos ay mula sa 24 na pinakamalalaking GOCC.
Ayon sa ADB, malinaw na nagpapakita ang mga numerong ito ng bigat ng fiscal risk mula sa GOCCs na kumikilos sa mahalagang sektor tulad ng pananalapi, transportasyon, utilities at infrastruktura. Bagamat patuloy ang suporta ng national government sa pamamagitan ng loans, guarantees, subsidies at public-private partnership o PPP funding, iginit ng ADB ang pangangailangan ng mas malinaw na framework sa pagbibigay ng tulong. Kabilang sa rekomendasyon ang mas malinaw na pag-uuri ng GOCCs, mas mahusay na fiscal risk reporting at mas organisadong proseso sa pagrepaso ng support request. Babala ng ADB ang magkakahiwalay na oversight ay nagpapahirap sa gobyerno na makita ang kabuang fiscal exposure. Hinimok din ng ADB ang paggamit ng multi-year financial planning at isang unified reporting system. Sa laki ng GOCC liabilities kumpara sa ekonomiya, sinabi ng ADB na kritikal ang mas matatag na governance upang maprotektahan ang pananalapi ng bansa habang patuloy na naghahatid ng serbisyo ang mga GOCC. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na walang nakikitang malawakang capital flight kaugnay ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control project, senyales na nananatiling matatag ang sistemang pinansyal ng bansa sa kabila ng umiinit na issue sa politika. Sa isang panayam, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na walang indikasyon ng systemic fund outflows sa banking sector. Patuloy anya ang masusing pagbabantay ng kanilang systemic risk team, ngunit nananatiling matibay ang pundasyon ng sektor. Binigyan diin ni Remolona na malusog, well-capitalized at highly liquid ang mga bangko. Dagdag pa niya, sapat ang foreign exchange reserves ng bansa upang harapin ang posibleng pag-uga ng merkado. Samantala, bumagal sa halos 2 taong low ang paglago ng bank lending noong Disyembre 2025 dahil sa mas malalim na pag-urong ng foreign loans at mas mabagal na lending sa mga residente. Bumaba ito sa 9.2% mula 10.3% noong Nobyembre. Lumago naman ang domestic liquidity o M3 ng 7% at lumampas sa 20 trilyong piso, ngunit mas mabagal kumpara sa 7.6% noong nakarang buwan. Sa kabila nito, nagtala ng panibagong record high ang kita ng banking sector noong 2025. Umabot sa 403.1 billion pesos, mas mataas kumpara sa 391.3 billion noong 2024. Ayon sa BSP, pinalakas ito ng mas mataas na interest income at non-interest revenues. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Humihingi ang Meralco ng unang pagtaas sa distribution rate matapos ang mahigit isang dekada bilang bahagi ng plano nitong 272 billion pesos na modernization ng grid. Kumpirmado ni Meralco Chairperson Manuel V. Pangilinan na nagsumiti na sila ng aplikasyon sa Energy Regulatory Commission o ERC para sa tariff adjustment na magtatapos sa 11 taong freeze sa singil sa paghahatid ng kuryente. Ayon kay Pangilinan, kailangan ng pagtaas upang maipakita ang kasalukuyang gastos sa operasyon at masuportahan ang malalaking investment para sa pag-upgrade ng lumang power infrastructure. Huling nagkaroon ng rate adjustment ang Meralco noong Hulyo 2015 sa kabila ng pagtaas ng inflation at mas mataas na teknolohikal na pangangailangan sa grid. Saklaw ng panukalang capital expenditure ang 2027 hanggang 2030.
50.8 billion sa 2027, 59.87 billion sa 2028, 59.67 billion sa 2029 at aabot sa 71.17 billion pesos sa taong 2030. Ito ay kasunod ng agresibong paggastos kung saan umabot sa 78.8 billion pesos ang capital expenditure sa unang 9 na buwan ng nakarang taon. Sentro ng modernisasyon ang pagtatayo ng Grid Edge Operations and Control Center na target matapos sa 2030 na magsisilbing karagdagang control hub para sa electric vehicles, battery storage at solar installations. Habang nasa proseso pa ang rate reset, tiniyak ni Pangilinan na nananatiling sapat ang supply ng kuryente. May oversupply umano sa sistema kaya't maliit ang posibilidad ng power shortage kahit papalapit na ang tag-init. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-23 ng Pebrero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 14 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 70 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 42 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 44 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 44 na sentimo. Nasa 68 piso at 55 sentimo ang euro, 42 piso at 51 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 50 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pag-angat ni Filipina tennis star Alex Ayala sa mundo ng tennis matapos umakyat sa career high na number 31 sa pinakabagong Women's Tennis Association o WTA rankings, isang malinaw na pahiwatig na napapansin na siya ng buong tennis world. Umangat ng 16 na pwesto ang 20 anyos na Pinay mula number 47 matapos ang matikas na kampanya sa Dubai Tennis Championships kung saan umabot siya sa quarterfinals at tinalo ang world number 6 na si Jasmine Paolini sa straight sets. Ilang linggo pa lang ang nakalipas nang maabot niya ang dating best ranking na number 40, natalo man siya kay world number 4 at dating doubles partner na si Coco Gauff. Pinatibay ng Dubai run ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamabilis umangat sa tour. Ito'y kasunod ng quarterfinal finish sa Abu Dhabi Open at matapang na kampanya sa Qatar Open. Susunod na harapin ni Ayala ang Indian Wells, isang WTA 1000 tournament mula Marso 4 hanggang 15 sa Estados Unidos. Puno ng bituin ng lineup, lahat ng top 10 players ay kasali. Sina defending champion Mira Andreeva, world number 1 Arina Sabalenka, 5-time Grand Slam champion Iga Swiatek, Elena Rybakina, Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Paolini, Elina Svitolina at Victoria Moboko. Kasama rin sina Emma Raducanu at Leila Fernandez na may dugong Pilipino. Pagkatapos ng Indian Wells, tutuloy siya sa Miami Open mula Marso 17 hanggang 29, isa pang prestiyosong WTA 1000 event. Para kay Ayala, isa na namang mabigat na hamon at isa pang pagkakataong gulatin ang mundo.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Higit pa sa standings ang nakataya para sa Gilas Pilipinas sa ikalawang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Head Coach Tim Cone, iisang layunin ang nagpapasiklab sa mga players ipagtanggol ang home court. Sinabi ni Cone na alam ng koponan kung gaano kahalaga ang susunod na dalawang laro, ngunit ang pinakamalaking motibasyon ng mga players ay ang magpakitang gilas sa harap ng mga Pinoy fans sa pagharap nila sa New Zealand sa Pebrero 26 at Australia sa Marso 1. Kumpirmado na ang pagpasok ng Gilas sa second round, pero mahalaga pa rin ang bawat panalo dahil dala ang resulta sa susunod na phase. 7 koponan lang sa rehiyon ang makakapasok sa World Cup at 3 sa Jordan, Iran, Iraq o Syria ang makakarap ng Gilas sa susunod na yugto. Aminado si Cone na mabibigat na kalaban ang New Zealand at Australia, ngunit umaasa silang makasilat ng kahit isang panalo. Gayunpaman, binigyan din niyang ang tunay na laban ay pagdating ng Nobyembre at sa susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling walang talo ang De La Salle University matapos talunin ang University of Santo Tomas sa isang 25-14, 25-15 at 26-24 sweep sa UAAP Season 88 Women's Volleyball na ginanap sa Mall of Asia Arena. Mukhang diretsyo na straight sets win ang Lady Spikers matapos umabante ng 19-14 sa third set, ngunit bumawi ang Golden Tigresses. Pinangunahan ni Angge Poyos at Saiza Gula ang 8-3 run para itabla ang laro sa 22-all. Bago nagbigay ng 23-22 lead ang attack error ni Shane Reterta. Inangat pa ni Gula ang UST sa set point 24-22. Pero hindi bumitaw ang Lasal. Isang error ni Gula ang nagbigay ng pag-asa sa Lady Spikers at agad namang umarangkana si Shevana Laput 2 sunod na block kontra kay Gula para sa 25-24 bago tinapos ang laban sa isang matalinong hulog. Ayon kay Assistant Coach Noel Orculio, napaghandaan nila ang UST at sinunod ng kanyang kabataan ang game plan at talagang ginusto nilang manalo. Umakyat sa 2-0 ang Lasal kasabay ng NU na may 3-0 record at UP na may 2-0 kartada sa tuktok ng standings. Nanguna si Lapot na may 21 puntos habang may 13 si Angel Canino. Tig-7 puntos naman sina Reterta at Amy Provido. Maghaharap ang Lasal at UP sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Bumagsak sa 0-2 ang UST at susubukang makuha ang unang panalo kontra Ateneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nananatiling walang talo ang Colegio de San Juan de Letran sa NCAA Season 101 Women's Volleyball matapos talunin ang College of St. Benilde sa 5 set, 15-25, 25-19, 19-25, 25-15 at 15-10. Ito rin ang matamis na paghihiganti ng Lady Knights matapos silang talunin ng Lady Blazers sa finals noong Season 100. Bumida si Judiel Nitura na may 22 puntos mula sa 19 na attacks, 2 aces at 1 block, habang nagdagdag si Vanessa Sari ng 13 puntos kasama pa ang isang service ace na nagpanalo sa laban. Umabot na sa 9 ang winning streak ng Letran. Ayon kay head coach Mayet Carolino, ramdam nila ang pressure pero nanalig sila sa kanilang sistema.
Nagpakitang gilas din si Gia Makilang na may 16 na puntos, 18 excellent digs at 12 excellent receptions habang nag-orchestrate si Natalie Estrelier ng 24 na excellent sets at 3 puntos. Sa panig ng binild, kumamada si Clydel Katarig ng 19 na puntos at si Zam Nolasco ng 17. Ngunit hindi sapat upang maiwasan ang kanilang ikatlong talo sa 9 na laro, lahat ay nauwi sa 5 set. Patuloy na namamayani ang Letran sa standings habang naghahanap pa rin ng consistency ang binild sa papainit na elimination round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nanawagan itong si Sofia Trazona na transgender na anak ng dating miyembro ng Sex Bomb Girls na si IZ Trazona sa publiko na tigilan na ang pagpapadala ng galit at pambabatiko sa kanyang ina sa gitna ng kontrobersyang kinakarap ng kanilang pamilya. Nag-ugat ng issue matapos aminin ni Sofia na matagal na silang hindi nagkikita ng personal ng kanyang ina dahil sa pangamba niya sa magiging reaksyon nito sa kanyang pagta-transition bilang isang transgender woman. Lalong uminit ang usapin nang maglabas ng pahayag ang kanyang stepfather na si Alvin Aragon na kumokondena sa homosexuality gamit ang mga talata sa Biblia dahilan upang batikusin si IZ o si EZ online. Sa isang social media post, iginit ni Sofia na maayos ang relasyon nila ng kanyang ina at mahal nila ang isa't isa. Ibinahagi pa niya ang screenshot ng kanilang pag-uusap bilang patunay ng kanilang pagmamahalan at patuloy na pag-aayos ng relasyon sa kabila ng mga pagsubok. Samantala, diretsahan din kinausap ni Sofia si Alvin sa isang video kung saan inilahad niya ang kanyang pagod at emosyonal na pinagdaraanan at inakusahan niya ito ng pananakal noong nakaraan. Isang insidente ngunit kalaunan ay napagtantong mali. Gayunman, nilinaw niyang wala siyang intensyong sirain ang pamilya nito at nais lamang niyang matapos na ang sigalot. Sa gitna ng kontrobersya, sinabi rin ni Sofia na buo ang suporta sa kanya ng kanyang biological father na si Michael Navarro sa kanyang paglalakbay o journey bilang isang transgender woman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, matapang na ipinagtanggol ni megastar Sharon Cuneta ang naging pagkikita ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Naga City Mayor Leni Robredo at iginiit na walang plastikan. Ayon kay Sharon, iginiit na walang plastikan o balimbingan sa pagitan ng dalawa. Sa kanyang social media post, sinabi ng megastar na ang naturang tagpo ay pagpapakita lamang ng pasasalamat at pagrespeto at hindi pagtalikod sa prinsipyo o pansariling interes. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng pagiging sibilisado at disente sa pakikitungo lalo na kung ito ay para sa kapakanan ng
taong bayan. Nauna nang nilinaw ng kampo ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Robredo na walang bahid politika ang kanilang pagkikita noong Sabado. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating Chika for Today, nag-anunsyo ang dating Black Eyed Peas member na si Apple the App ng panibagong lokasyon para sa kanyang malawakang agroforestry program na ilulunsad ngayong taon sa Cagayan Valley. Sa kanyang social media post, ibinahagi ng miyembro ng Black Eyed Peas na binisita niya ang lugar bilang paghahanda sa pagpapalawak ng watershed initiatives, kabilang ang mga proyekto sa Alcala at pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyo. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka na kumita mula sa lupa at maging katuwang sa pangangalaga ng kalikasan sa gitna ng climate change. Nabanggit din niya ang pagbisita sa Callao Caves at mga bayang nangangailangan ng rehabilitasyon tulad ng pagtatanim ng bakawan. Matatandang sinimulan ni Apple the App noong Oktubre ng nakarang taon ang pagtatanim ng 100 milyong puno ng niyog sa Liliw, Laguna. At target naman ng kanyang pambansang programa, itong si Apple the App ang pagtatanim ng kabuang 380 milyong puno sa bansa upang makalikha ng mas maraming oportunidad at mapalakas ang kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng sustainable at zero waste na paggamit ng niyog. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hero Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng ating balitang artista na si Mama JT. Maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.